Bakit po ayaw magkaso ni Topacio, sa abogado naman siya? Ano po yung ikakaso niya? Hindi naman siya involved. Bakit po siya magkakaso? Ang sinasabi niya, kapanipaniwala yung kung strike 3 na to, may pattern si Risa Ontiveros. Bakit siya tandaan niyo po, ang mga meron. ito. Kasi ito, bigla maganda yung sinabi niya. Bakit hindi yung kasuhan ni Topacio? Bakit daw hindi kasuhan ni Topacio si Risa Ontiveros? Ang mga meron po, walang karapatang magkaso. Alam niyo po ba yun? Ano ikakaso niya? Meron lang siya. Pero si Risa Ontiveros, pwede niyang kasuhan si Topacio, paninirang puri. Yun po yun. Kasi sinisiraan si Risa Ontiveros Kaya nga hinahamon niya Ngayon, pag kinasuhan siya, ilalabas niya itong matestigo na to. Ilalabas niya, siguro may mga video siya. Nakausap niya yung mga testigo. Yun po yun. Hindi po uubra yung hindi po uubra na kakasuhan. Makakasuhan si Risa Ontiveros, meron lang. Okay. Yung iba pang yung mga naiwan natin kagabi na mga sinabi ni BP Sara. Eto po, hindi nila ako dapat pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Matagal na yan nila narrative na pro-China ako. Si BP Sara po nagsasalita nito. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relationship with all countries, hindi lang sa China. Ang linaw po yung eto pong mag-amang Duterte. Ang linaw po yung friends to all, enemies to none, di ba? Nila. Maganda pong policy yan. Ngayon, lagi po sila, pag sinasabi nila yan, independent foreign policy, ang kahulugan po niyan dito po sa mga pro-US, pro-China sila. Ganun po kakitid Kung hindi ka namin kakampi, pro-China ka. Kasi ang mga China ay kalaban ng Pilipinas. Ganun nila Alam niyo, sa totoo lang po, baka may nalilito na po, hindi po natin, wala po tayong digmaan with China. Ang official po nating, officially, ang China po ay kaibigan natin. No? Kaya baka nalilito na po kayo. Bakit, si pro-China sila ng pro-China? Yun na nga po Saka po pro-China nyo po. Actually, ang pinopromote nyo, China. Kasi marami na po tuloy yung mga Duterte supporters na puta pro-China pala kami. Ang hinahanap ni BP Sara, asan ang ating independent foreign policy? Kasi hindi naman po nakalagay sa constitution natin na maging anti-China tayo. Hindi po nakalagay sa constitution natin na tayo po ay maging pro-US at anti-China. 'Di ba? Independent dapat. Dapat wala tayong pinapanigan, lahat kaibigan natin. At kasama pa rin po sa konstitusyon na ang digmaan ay hindi po natin bahagi ng ating foreign. Hindi po bahagi ang digmaan ng ating foreign policy. Pakikipagkaibigan po. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Okay. Po, mga kasinungalingan naman po. Na mga kung sino-sinong tao, sabi dito, kitang-kita na kasi ang instability. Mahirap ng depensahan yun. Kada bukas ng bibig, kabaliwan ang lumalabas. Kabaliwan daw po ang lumalabas.
sa mga bibig ni BP Sara. Sabi naman nung umayon sa kanya, even the DDS don't defend Sara anymore. Talaga? Sino po sa DDS ang hindi dumidepensa kay BP Sara? Sabihin niyo po kung sinong DDS. Diyan sila magaling no, gumawa ng kwento. Mga DDS daw po, hindi na pinagtatanggol si BP Sara. Sinong DDS yang hindi nagtatanggol? Wala lang. Hindi nila kaya. Bernard, ayan. Punta pa tayo sa iba. Ito po, ang nakakatawa sa lahat. Martires, sabi ng Rappler. Martires, si Ombudsman Martires po ang tinutukoy nila. Martires is set to retire next month. Not enough. He should be hailed to court and punished for his transgression. Ano po ikakaso nyo sa Ombudsman? Kakasuhan namin yan. Dahil ayaw namin sa pagmumukha niya. Kakasuhan namin yan dahil ang bilis magtrabaho. Pucha. Ano, alam niyo kung ano kinagagalit nila ngayon kay Martires? Mabilis siya nagtrabaho. Yan ang problema. Si Chua may problema niyan eh. Gustong magpa-impress na mayroong silbi. Gustong sabihin ni Chua na hindi lang kami nag-imbestiga. Gusto nga naming masampahan ng reklamo eh. Di ba? Oh, nagbigay sila. Palabas lang pala yun. Yung gusto nilang sampahan ng reklamo. Eto si Chua at saka to si Dilima. Pareho nang sinasabi. Dapat daw bakit daw ang bilis magtrabaho ng ombudsman? Hindi, no? Yung Senado, nababagalan kayo. Nagsasabi kayo na forthwith. Etong ombudsman, binigyan nyo ng kopya, ang nakalagay sa kopya, sasampahan ng reklamo si BP Sara. Nung sinampahan ng reklamo at kayo ang nilagay na complainant, ang bilis naman magtrabaho. Bakit mabilis magtrabaho eh? Yun ang gusto nyo. Di ba? Yun ang gusto ninyo eh. Kailan pa? Kailan pa po naging masama yung mabilis magtrabaho? Sa utak lang ni Dilima at ni Chua masama. Bakit po? Aminado si Chua na yung binigay nilang report walang ebidensya. O kinakabahan siya na kung mabilis magtrabaho si Martires, bago magretiro, i-dismiss niya yung kaso. Si Dilima naman, dakdak ng dakdak, bakit daw ang bilis ng trabaho? Hindi mo nakita yung mga congressman? Isang araw lang na-impeach si BP Sara. Isang araw. 200 plus congressman. In-impeach si BP Sara ng isang araw. Wala nang bibilis dun. Di ba? Wala nang bibilis dun. Bakit kayo takot? Takot sila kasi i-dismiss ng ombudsman. Aminado na nga yung nagreklamo eh. Wala silang ebidensyang nilagay. Ayun pala, walang ebidensya. Bakit po? Bakit po wala silang ebidensya? Ang ebidensya ng mga yan, papabuksan nila yung salin, papabuksan nila yung katulad ng ginawa nila kay Corona. Papabuksan lang nila yung bank account. Nilalatag na nila ngayon eh. Kita mo yung mga dilawan dyan at mga loyalista. Papabuksan nila yung bank account. Bakit nyo pabubuksan? May bank secrecy tayo. Wala namang kayo nirereklamo. Wala namang malinaw na pumasok dyan. Na, meron ba nagsabi na may pumasok doon? Oh. Yun yung problema nila. Kaya sabi ni Chua, manood daw muna. Walang ebidensya eh. Wala talaga silang ebidensya nga. Tama nga yun. Sinasabi ko nga rito kung bakit wala silang ebidensya. Kukuha pa lang sila sa impeachment court. Pwede ba yun ba doon? Kasi nga, ang impeachment court, hindi naman siya tunay na korte. Di ba? Sa pagpapasya lang yan ng mga senador. Kung napagpasya ng mga senador na buksan ng bank book,
pabubuksan nila yung bank book. Pero sa tunay na korte, bakit mo pabubuksan ng bank book? Anong dahilan? May reklamo ka ba sa bank book? May sinabi ba, may witness ka ba na binangko yung mga ninakaw? Wala nga kayong witness eh. Panay kay Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Kung nakita nyo sana si Mary Grace Piatos, may witness sana kayo. Ako po yung pumirmang Mary Grace Piatos. Bakit mo pinirmahan yan? Binigyan po ako ng 100,000 eh. Oh. Yun, pwede yun. Oh, wala naman kayong ganun eh. Kaya takot kayo na mabasura. Pag nabasura yan, sa ombudsman, iko-quote lang yan ng mga abogado, magagaling na abogado. Kita nyo, tarantan-taranta sila sa ginawa. Okay, Antonio Contreras, ito po, 16 lawyers hired to deal with the mere scrap of paper. Imagine that. Kinakantsawan mo, no? Alam mo, Antonio Contreras, hindi ko alam kung fans ka ni, professor ka pa naman. Fans ka ba ni Romnick? Nakakahiya ka. Yung mahinang kukoting si Romnick, kinopyahan mo pa. Professor ka, nangungopya ka ng ideya kay Romnick. Wala na nga kwenta yung ideya ni Romnick na. Ito yung ideya ni Romnick, di ba? Inosente, bakit may 16 na abogado? Siya naman, binago ng konti. Nakakahiya kang professor. Nangopya ka sa isang bugok. Opo, bugok si Romnick. Bakit bugok? Artista siya eh. Ang daming problema ng mga artista, hindi nila malutas. Wala na nanonood ng pelikulang Pilipino ngayon. Alam nyo ba yun? Pag MMMFF lang. Pag MMMFF lang sila napapanooran. Yun ang lutasin mo. Bakit wala nanonood ng pelikulang Pilipino? Eto po, bakit hindi ko minsan na isasama yung Makabayan Black? Kasi ipokrito. Ang ipokrito tong mga to, yung mga dilawan kakamping. Yung Makabayan Black, kontra talaga. Buhat nung pinanganak ako, kontra na. Lagi na lang nakakontra yan eh. Ang layo daw ng topic. Ilapit mo. Nalalayuan ka ba sa topic? Ilapit mo. Narito na ang pinakaihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa masa. Para sa masa, kilalanin ang tambalang magpapainit ng inyong hapon sa mga usaping panglipunan. Hihimayin araw-araw mga isyong malagang malaman ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa Brigada Agila. Brigada Agila. Samahan sina Brothers Travelers, VMR Channel, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at Bistak Pilipinas.